Nagkaroon ng malagim na wakas ang pagtatalo ng magkapitbahay. Mayroon siyang isang mahabang pamalo doon malapit sa pintuan. At sinubukan niya akong hampasin gamit ang pamalong yon. Sige. Kaya binaril ko siya gamit ang baril sa kamay ko. Sinabi ng suspect sa mga investigador na deserve ng biktima ang nangyari sa kanya, kaya hindi siya nagsisisi. Sa tingin mo ba nararapat ito sa mga nambubuli? Yun ba ang sinasabi mo? Oh, halaga na. Sige. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako, si Elizabeth Nun. Ilang buwan nang nag-aalita ng dalawang magkapitbahay at ang huling mitsa ay ang malakas na musikang Mr. Rogers. Ika-28 ng Enero, taong 25. Nasa Clarkston, Washington tayo, isang lungsod na nasa hangganan ng Washington at Idaho. Bago magsiyam ng gabi, nakatanggap ang Clarkston Police ng tawag sa 911 mula sa lalaking nagsabing binaril at napatay niya ang kapitbahay niya. May tawag kayong natanggap. Oo. Sige, makisuyo ka. Daan-daan kang pumunta sa graba, tapos lumapit dito sa lalaking ito. Sa apartment mo ba siya o kanya? Dito ang apartment. Sige na, para. Ayon sa incident report, si David Boyd na 76 na taong gulang ang tumawag at agad pinusasan. Sige. Bakit kinuha ang telepono ko? Oo, sandali lang. Ilagay ang kamay mo sa likod, lalagyan ka ng posas. Totoo ba ito? Kunin mo ang numero 4. Uy, Sarge. Oh, pwede mo bang samahan si Nestor at ihatid ang ginong ito sa kotse mo? Halugugin siya. Basahan siya ng kanyang mga karapatang Miranda. Gawin lahat yun. Ito hindi yan. Siya nang bahala sa'yo din sa kotse. Pumasok ang mga pulis sa bahay at nadiskubre ang bangkay ni Chad Van Scotter na 53 taong gulang. Batay sa ulat ng Clarkston PD, sinabi ni David sa dispatch na binaril niya ito ng isang beses sa dibdib at isang beses sa ulo at wala na itong pag-asa. Ayon sa ulat, bukas ang pinto ng apartment ni Chad. Sabi ng pulis, may tama siya ng bala sa dibdib at duguan ang mukha. Tuwing pinipisil niya ang kanyang pulsuhan, lumalabas ang dugo sa kanyang bibig. Kailangan ng isang tao na kailangan natin. Ay, secure mo parehong dalawa nito, Paul. Kaya kung mananatili ka dyan, mananatili ako dito. Isa sa 6 na mediko ang pwede nang pumasok. May camera rin sa loob, sa ilalim din ng katawan niya. Batas ka, magsisimula na akong kumuha ng litrato. Ayon sa ulat, sinabi ni David sa mga pulis pagkatapos ng pamamaril na bumalik siya sa kanyang apartment para ilapag ang baril at hintayin ang pagdating ng mga pulis. Tungkol naman sa dahilan kung bakit umano siya kumuha ng baril para harapin ang kanyang kapitbahay, sinabi niya na umabot na raw sa sukdulan ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. At naka-double lock ang mga yan, kaya hindi sila humihigpit. Hindi, kaya maupo ka na lang muna dyan para sa akin, ayos ba? Kita mo, 76 na taong gulang na ako. Sige. Sandali lang, bago ka magsalita ng kahit ano. Sige, may babasahin ako sa'yo. Ayos lang ba? Ayos lang? Sige. Sa oras na ito, may karapatan kang manahimik. Lahat ng sasabihin mo, maaaring gamitin laban sa'yo sa korte. May karapatan kang kausapin at samahan ng abogado habang tinatanong ka. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka ng isa para kumatawan sa'yo bago ka tanungin kung gusto mo. Pwede mong gamitin ang mga karapatang ito kahit kailan at tumangging sumagot o magbigay ng pahayag. Naiintindihan mo ba ang mga karapatang ipinaliwanag ko? Sige. Ngayon na alam mo ang iyong mga karapatan, handa ka bang sumagot sa ilang tanong ko? Sige. Sige, maaari mo bang ikwento sa akin kung anong nangyari ngayong gabi? Sa totoo lang, iniisip ni Sad na may sinabi akong masama tungkol sa kanya.
Sige, sino si Chad para sa'yo? Si Chad, kapitbahay ko lang. Hindi ko nga alam apelido niya. At nung una akong lumipat doon, naging mabait naman siya sa akin. Lalabas siya, uupo, at tumihitit ng marijuana sa harap ng bahay doon. Sige. At Lalapit at kakausapin ako kapag nakaupo ako sa harap ng bahay. at ipinahiwatig niya na gusto niyang Maging tuper niya ako at ihatid sundo siya at gawin ang mga bagay para sa kanya. Sige. Sabi ko, hindi ko kayang gumasto sa gasolina para ihatid-hatid ka kung saan-saan o iba pa. At kaya ewan ko, makalipas ang ilang linggo, bigla na lang siyang tumigil sa paglabas at palaging nasa bahay na lang niya. At may ilang manggagawa na nagtatrabaho dito sa unang apartment. At nilapitan ko sila at kinausap. At isa sa kanila ang nagtanong sa akin kung iniistorbo ba ako ni Chad. Sinabi ko, hindi. Paminsan-minsan naririnig ko siyang nagsasara ng kabinet sa kusina. Pero bukod doon, hindi naman niya ako iniistorbo. At sa hindi ko alam na dahilan, sinabi nila sa kanya na sinabi ko raw na binabagsak niya ang mga pinto ng kabinet niya at hindi ako makatulog dahil doon. Sige, anong nangyari ngayong gabi? Sa hindi ko alam na dahilan, naglagay siya ng radyo sa kusina niya. Sige, at pinaingay niya ito ng todo. At hindi ko na marinig ang TV ko dahil sa radyo niya na sobrang lakas ng tunog doon. Sige. At tapos pinatay ko lahat ng ilaw at humiga ako sa kama ko. Hindi pa rin ako makatulog dahil sa malakas na tunog ng radyo sa sala. Sige. At pagkatapos, ewan ko, mga alas 8 siguro, bumangon ako para pumunta sa banyo. At lumabas ako doon at kinuha niya ang radyo mula sa lugar na yon at inilagay ito sa kwarto. At pinaingay niya ito. Maingay pa rin ito hanggang ngayon. Sige. At hindi ko na talaga kinaya. Hindi na ako makatulog. Parang nagbabayad ako ng $850 kada buwan para sa apartment na yon. Pero hindi ako makatulog. Wala akong magawa doon dahil sa kanya. Parang daga ako na palihim na gumagalaw doon. Dahan-dahan kong sinasarang mga pinto para hindi siya mainis. Kaya pumunta ako at kumatok sa pinto, tapos lumapit siya sa pinto na may dalang pamalo at sinubukan niya akong hampasing ng pamalo. Uy, Anong meron? mayroon siyang mahabang pamalo doon sa tabi ng pinto. At sinubukan niya akong hampasin gamit yung pamalo na yon. Sige. Kaya binaril ko siya gamit ang baril sa kamay ko. Pwede mo bang ulitin yun ulit? Kaya hawak mo ang baril sa kamay mo? Oo, Sige. Bakit mo hawak ang baril sa kamay mo? dahil natatakot ako sa kanya. Sige, dahil ba sa insidente na nangyari dati kung saan sinabi niyang sinampal ka niya? Sige. Ngayong gabi, may ginawa ba siyang physical sa'yo? At pinalin niya ako ng pamalo. Pinalo ka niya ng pamalo? Oo. Sige. Saan kanya pinalo ng pamalo? Sa mukha pero walang iniwang marka. Sinubukan niya akong hampasin ng malakas pero hindi niya nagawa dahil may pinto sa harap na humarang. Sige. Kaya pumunta ka doon para harapin siya tungkol sa mas malakas na ingay sa itaas? Para pakiusapan siyang hinaan ang tugtugin niya. Ayon sa ulat, napansin ng pulis ang kayumangging tungkod sa tabi ng katawan ni Chad. Para kay David, gusto lang niyang pakiusapan si Chad na hinaan ang tungtugin. Nagpaputok lang daw siya ng baril dahil tinamaan siya ni Chad ng tungkod. Bakit kailangang magdala pa ni David ng baril para harapin si Chad tungkol sa malakas na tugtugin? Binuksan niya ang pinto Oo. at may hawak siyang pamalo sa kanyang kamay. May nasabi ka ba sa kanya? Hindi, bigla na lang niya akong pinalo ng pamalo. At saan mo masasabi na tinamaan ka niya? Sa gilid ng ulo siguro. Kanang bahagi o kaliwang bahagi? Sa kaliwang bahagi, malapit sa tenga ako. Sige. Ilang beses kanyang tinamaan? Mga 2 beses. Mga ilang beses? Dun sa banda na yon, malakas ang palo niya sa akin kasi kulang sa espasyo para maiugoy yon.
Sige, tapos ano ang ginawa mo? Binaril ko siya. Sige, ilang beses mo siyang binaril? Sa tingin ko, 3 beses. Sige. Ulit, ang dahilan ay hinahampas kanya ng pamalo. Oh. Gaano kalaki ang pamalo? Mga 1 hanggang 1.5 pulgadang lapad at 6 talampakan ng haba. Sige. Sige. Hintayin mo lang ako dyan. Ulit, wala ka nang dala. Kukunin ko lahat ng laman ng bulsa mo. Si David ay dinala sa himpilan ng pulisya para sa interogasyon. Nagbahagi siya ng kaunti pang impormasyon tulad ng kakalipat lang niya sa Clarkston 1 taon bago ang pamamaril. Nakatira sa Moscow ng 25 taon. Oo, nagtrabaho ako sa universidad sa loob ng 20 taon. At ang Parkston ay ibang-iba talagang komunidad kumpara sa Moscow. Hindi naman matagal magkakilala sina David at Chad. Hindi ito tulad ng matagal na alitan ng magkapitbahay. Bakit hindi na lang tumawag si David sa pulis tungkol sa inay? Hindi pa rin ako makatulog kasi naririnig ko pa rin yung tugtog kahit nakasara na ang mga pinto. Naririnig ko yon. Sa tingin ko radyo yon. Parang ewan ko kung anong pinapatugtog niya. Parang... Tingnan natin, meron siyang ano nga ba yung palabas na yon? Kung saan meron silang. Yung lalaki na may riles ng tren. At ito ay palabas pambata. Mister, Rogers. Ginoong Rogers siyang may naka-on nun. Siyempre, alam mo, umaabot ang tunog at hindi ako makatulog. Parang nawalan na ako ng kontrol. Parang, ano bang gagawin ko? Tinawagan ko ang management company at nakausap ko ang isang babae doon at sabi niya, tatawagan daw niya siya. At ayun, nung tinawagan siya ng babae, lalo pa niyang nilakasan ng tugtog kaysa dati. Ginawa na niya ito dati nung kailangan kong tawagan ng pulis at dumating ang mga pulis. At pagkatapos nilang umalis, nilakasan pa niya lalo ang tunog kaysa dati. Sige. Kaya tinawagan mo ang management company ngayong gabi. Anong oras mo sa tingin ginawa yon? Mga 4:00. At hindi ko na talaga kinaya. Nagbihis ako, kinuha ko ang baril ko at naglakad papunta doon, kumatok o pinindot ang doorbell niya at hindi man lang niya pinahinaan ng tunog. Gaya ng ginagawa niya kapag may nagdo-doorbell. Lumabas siya at binuksan ang pinto. Nakita niyang ako yun at agad niyang kinuha yung pamalo na nandoon. Mayroong pamalo na mga 6 na talampakan ng haba. Siguro ganito kalaki ang kapal. At sinimulan niya akong hampasin. Tinamaan niya ako sa tagiliran ng ulo gamit yon. Ano ang sinasabi niya? Di ko na maalala. Hindi malinaw ang sinasabi niya. Tapos napansin niyang hawak ko ng baril, kaya umatras siya ng kaunti, tapos bigla siyang sumugod ulit sa akin. Nang sumugod siya, binaril ko siya. Sa tingin ko, tinamaan ko siya dito banda at sa dibdib. At tapos sa tingin ko, tinamaan ko ulit siya sa may dibdib sa pangalawang pagkakataon. Patuloy pa rin siyang sumusugod sa akin. Itinaas ko ang baril at binaril siya sa ulo. Sige, sa tingin mo ba na... Yung unang putok mo ay sa bandang tiyan? Sige. Pero sobrang laki ng tiyan niya kaya hindi ako sigurado kung may pinsala ba talaga. Ewan ko at hindi siya dumugo. Parang nakita ko na may kaunting dugo na lumalabas doon. Pero kaya binaril mo siya sa tiyan sa unang pagkakataon. Tapos, anong ginawa mo pagkatapos nun? Sa tingin ko, binaril ko siya ulit sa tiyan o sa dibdib. Hindi ako sigurado. Binaril mo siya ulit? Lumapit pa siya kaya tinaas ko ang baril at binaril ko siya sa ulo. Sige.
Ipinapakita ng mga dokumento ng korte na may iba pang balak si David pagkatapos ng pamamaril. Hindi kasama rito ang pagsuko niya sa mga pulis. May isa pa akong gustong banggitin dito. Kaya nung dinala mo ang baril doon at nauwi sa pagbaril mo sa kanya, bumalik ka sa apartment mo, inilapag ang baril at sinabi mo sa akin na naisip mong barilin ng sarili mo. Pero hindi mo nagawang gawin yon dahil 76 ka na at ayaw mong gugulin ang natitirang buhay mo sa kulungan. Alam mo kung mali ang ginawa mo noon. Hindi ko akalaing mali ginawa ko. Hindi mo iniisip na mali ang ginawa mo. Hindi. Sige, bakit mo ginawa? Kagaya ng sinabi niya, Yung lalaki ay isang siga. Tama. hindi mo iniisip na mali ka dahil siga siya. Sige, at inatake niya ako. Bakit mo nasabing ayaw mong ubusin ang buhay mo sa kulungan? Inakala ko na mangyayari yon. Bakit naman? Ano pa bang ibang pagpipilian meron? Ang ibig yung sabihin, sinabi mo na binaril mo siya, pero sinabi mo rin na hindi mo akalaing may ginawa kang mali, pero gusto mo namang magpakamatay. Bakit mo gusto magpakamatay kung wala ka namang kasalanan? Hindi ko alam. Yan ang sinusubukan kong alamin. Tulad ng sinabi ko, stress ako. Basta, Naiintindihan ko yan. Naiintindihan kita, Dave. Alam ko at tingin ko pati si Commander Daniel, alam na stress ka at parang di mo na alam ang gagawin. At kaya mo, nagkaroon ka ng ganong katigas na paninindigan. Totoo ba yan? oo. Kaya, Kaya ang sinusubukan kong malaman mula sa'yo, at ikaw lang ang makakapagsabi nito sa akin, ay sinabi mong gugugulin mo ang natitirang bahagi ng buhay mo sa kulungan. Naniniwala ka ba na mali ang ginawa mo? Kahit na mapang-api siya. O ano ang paliwanag mo tungkol doon? hindi ko alam. Wala akong sagot. Wala kang sagot yan. Sa tingin mo, nararapat lang ito sa mga nambubuli. Yun ba ang sinasabi mo? Oo, halos ganun na nga. Sige. Tapat ang sagot mo at tinapahalagaan ko ito. Inahahalagahan ko ang katapatan mo tungkol dyan. Gusto ko lang malaman kung anong kalagayan mo ngayon. Ayon sa pulisya, sa sala sa ibabaw ng aparador, may bukas na kuwaderno, may bolpen sa tabi nito at isang sulat kamay. Nakasulat sa sulat, itong gagong ito ang nagdulak sa akin lampas sa hangganan. Papatayin ko siya at ang sarili ko. Hindi ko na kaya. Ayon sa isa pang sulat, kung makita ninyo akong patay, tawagan si Blank sa Blank. Salamat, Dave. P.S. Hayaan nyo na lang akong umalis. Pagod na ako at pagod na rin ang puso ko. Huwag nyo akong buhayin muli. Dave. Ayan pa sa ulat, ang isa pang sulat ay naglalaman ng mga tagubilin kung paano makakapasok sa kanyang bangko at makuha ang kanyang pera matapos makuha ang kanyang sertipiko ng kamatayan. Itigil lahat ng otomatikong bayarin at kunin ang anumang kailangan mo mula sa bahay at ibenta ang gusto mong ibenta. Dalhin ang sobra sa St. Vincent de Paul's para i-donate. Inaresto at kinasuhan si David Boyd ng first-degree murder. Hindi siya pinayagang magpiyansa. Noong Hunyo 2026, inamin niya ang kasalanan sa second-degree murder. Si David Boyd ay hinatulan ng 23 taon sa kulungan, kaya't 100 at 100 taong gulang na siya kung makakalaya. Ayon sa mga tala online, doon niya pinagsisilbihan ang sentensya niya sa Washington Department of Corrections. Salamat sa pagsama sa Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.